Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin, Diyos purin. Alleluia, Alleluia, lapit sa hari natin. Horihin, luwalhatin, biyaya at pagliligtas sa ating nagugupiling sa salay hahangoin. Alleluia, Alleluia, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay nahintay, siya ay nauuhaw. Dologin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na maawain. Angeles sa kahit taasan na pupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purin, purin. Amen. Sa banal sakdal, napaka-malinis na pangalan po ng ating nag-iisa at buhay na Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Ako po ay bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalaga, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi.
at ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo, sa makatwid baga sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang sanktuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan. At purihin ng lahat ng bagay na may hininga, purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Atin na pong pasisimulan ang pagpapailang lang natin ng ating pag-aawitan. Bunga ng ating mga labi na sumasamba, pumupuri, lumuluwalhati, nagpaparangal sa banal at dakilang pangalan ng ating nag-iisa at buhay na Diyos, na walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Una po nating awitin ang bilang 108 sa atin pong mga himnalyo. O Jesus, kaibigang tapat, aliw sa dusa ko't bagabag, ang buhay ko nawakawa, nakabalik na kagyat. Jesus, kaibigan kong tapat, Jesus, sapat kong kaibanan, lunas ng aming kasalanan, ayaw sa lulumbay, pastor ng naliligaw. Jesus kong kagaling-galingan, ano ang kakailanganin sa Diyos amang mahawain? Anak niya'y sugo sa atin, kaligtas ay gayon din. Jesus, kaibigan magaling. Jesus, sapat kong kaibanan, lunas ng aming kasalanan tunay, aliw sa nalulumbay, pastor ng naliligaw. Jesus kong kagaling-galingan, sasalungain sa libutan, bundok ng mga kasalanan. Hindi ko katatakutan na walang halilangan. Jesus sa aking
lunas ng aming kasalahan ng tunay. Aliw sa nalulumbay, pastor ng naliligaw. Jesus kong kagaling-galingan, kung ito'y ating iingatan, matatag na pakikilaban, umasa na ang tagumpay, ibibigay na tunay ni Jesus, mabuting kaibigan. Jesus, tapat kong kaibanal, lunas ng aming kasalahan ng tunay. Aliw sa nalulumbay, pastor ng naliligaw. Jesus kong kagaling-galingan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Numero 162 ang atin pong susunod na aawitin. Kaming iyong mga nilalang ay nakapisan ngayon. Sa iyong ngalan, ngayon ho'y nananambahan sa iyong pangalan. Ngayo'y nagpapasalamat na iyong tinawag. Kami na naging mapalad, hinangusa lusa. Kami na naging mapalad, hinangusa lusa. Ang lahat mong pagpapala ay ginuguli ka. Ang pag-ibig mong dakila nahayag sa magla. Ang pag-ibig mong dakila nahayag sa magla. Aming binubulay-bulay
iyong kapakawalan ngayon ay pakamtan. Atin pong ipagpapatuloy ang pagpupuri sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Huling awit mga kapatid, numero 18 ng ating imnaryo, ika-4 na estropa at koro po lamang. At pagkatapos po, ititiklop natin ang ating mga tuhod. Kung si Jesus Ang iyong hanap, puso mo sa kanya'y ibukas, at iyong tanggaping may galak ang kaniyang tawag. Kaya atin siyang pakinggan, dumulog sa kanyang paanan. Mga puso natin bayaan sa salay hugasan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakbibika sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Amang banal na ikaw ang nag-iisa at buhay na Diyos. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel. Kinaawaan, kinahabagan mo rin po ang aming minamahal na ama at ang aming ina. Tinawag mo po sila sa gitna ng karamihan. Inilagay mo po sila sa iyong banal na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pinagtapatan ka po nila hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Amang banal, sa malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, masusulyapan mo po muli kaming lahat. Pangunahin na nga po dito sa iyong bahay dalanginan sa Los Angeles, California. Itinitiklop namin ang aming mga tuhod at maging sa mga tahanan ng mga lalaki at mga babae, magmula po doon sa aming inang bayan sa Pilipinas, at hindi po kakaunti ang naroroon sa ibayong mga dagat sa buong sanglibutan, na sa pamamagitan po ng karunungan na pinalago mo po sa huling araw, sa pamamagitan po nitong internet, Amang banal, bagaman malalayo kami sa pangangatawan, nagkakatipon kami sa Espiritu. Kasama rin namin ang mga tunay mong mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan, sa silong ng kani-kanilang mga dampang tahanan. Sa aming mga paninikluhod, Amang banal, pagkatapos na magpailang lang kami ng aming mga pag-aawitan, ipinailang lang namin sa iyong kaharian sa langit. Alam naming hindi maganda ang aming mga tinig, ngunit
nanggaling po sa kaibuturan ng aming mga puso, sinasampalataya na namin naging isang napakamasarap na samyo sa iyo pong banal na kaharian. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyo. Maraming mga araw ang ipinagkaloob mong muli sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Ama, hindi mo kami binawian ng aming mga hiram na buhay. Pinakain mo kami, dinamtan, pinalakas, pinagaling mo ang aming pangangatawan. Maging ang aming mga kabyak ng puso, ang aming mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay, kamag-anakan sa laman. Higit na nga ang lahat ng aming mga kaibigan. Ama naming Diyos, maraming salamat sa iyo. Higit na nga po sa lahat, patuloy mo pa rin kaming pinakakain, pinaiinom ng iyong banal na ebanghelyo na nagbibigay sa amin ng pananampalataya, nagpapatibay ng aming mga pag-asa, na kung kami po'y makapagpapatuloy ng paglilingkod sa iyo ng walang kapaimbabawan, ng aming buong puso, buong isip at ng aming buong buhay, sa ikalawang pagparito mo po'y pagkakalooban mo kami ng ipinangangako mo po, na kung saan ka naroroon, kaming lahat ay doroon. Amen. Amang banal, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Nalalaman mo kung paano ginamit namin ang mga araw na ipinautang mo lamang sa amin, maging ang aming kalakas at kagalingan ng aming pangangatawan. Ama naming Diyos, mga hamak, mga abang tao lamang kami. Batid naming hindi pa namin naaabot ang iyong banal na kaluwalhatian. Magkagayon man, humihibik kami sa iyo at nakikiusap. Huwag mo sanang gawing dahilan ang aming mga kapintasan, ang marami naming kasalanan, ang marami naming pagwawalang bahala sa iyong mga banal na tawag sa amin. Aman Diyos, ituring mo po lamang kabiglaanan kamang mga nagkagipitan ng iyong mga hamak na mga lingkod. Sa umaga ng linggong ito, Ama naming Diyos, patawarin mo po kaming lahat sa amin pong mga nagawang mga kasalanan. Amen. Sa umagang ito, itindig mo po sanang muli ang dalawa sa pinakahamak mo pong mga alipin. Linisin mo po ang kanilang mga puso. Amen. Banalin mo sana ang kanilang kalooban. Ihulog mo po sana sa kanila ang lahat ng mga kaalaman at karunungan ng iyong kaharian sa langit. At kung sila po ay mapakinggan ng iyong mga tupa, Amang Banal, magkaroon ng bisa at ng kapangyarihan sapat na makasawata ng aming masasamang mga kaugalian, ng aming mga kalikuan, at kami po'y patuloy na makapaglakad sa tahakin ng buhay sa isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng iyong katawan sa makatwidbaga sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kami pong lahat ay masumpuhan mong naglilingkod sa iyo ng buong kagalakan. Amen. Habang kami nakikinig sa umagang ito, hipuin mo po ang bawat isa sa amin. Dalawin mo po ang sa amin pinasapitan mo at nangakaratay sa banig ng kanilang mga higaan. Kung ang aming mga kasalanan ang sanhi ng aming pagkakaroon ng karamdaman, patawarin mo kami, Ama, sa aming mga pagkukulang. At una na nga pong hihipuin mo ang marami na sa aming patuloy na tumatanda at nararamdaman naming malapit na rin kaming matulog sa aming mga libingan. Katulad po ng iyong hamak na alipin. Aman Diyos, maging ng aking kabyak si kapatid na Rosita. Huwag mo rin sanang pabayaan ang aking mga kasama. Si kapatid na Prospero at si kapatid na Glenda. Gayon din po si kapatid na Expectacion Malaysia. Si kapatid na Mirna Mortel Gonzales. Gayon din naman naming Diyos si Mercedita Heine. At ang isa pa naming kapatirang naroon sa malayong dako ng Florida, si kapatid na Mary Jane Orteliano. Dumadalangin kami sa iyo, Panginoon, na bago ka po maghukom, bago ka dumalaw dito po sa napakagulong mandarayang sanglibutan, titipunin mo po ang lahat ng iyong mga anak. Pagsasama-samahin mo kami sa iyong banal na iglesia. At dito, Ama naming Diyos, sinasampalataya namin, kami po'y hindi mo pababayaan
kaming lahat ay iyong iingatan sa bawat sandali ng aming mga hiram na buhay. Panginoong Hesus, ang lahat po ng ito, isinasamo namin at idinadalangin, ipinapakiusap na minsan pa yun ang dinggin sa kaharian mo sa langit. Ito po nawa ang iyong ibasbas at ibendisyon sa aming lahat, hanggang sa lahat ng aming mga minamahal sa buhay, sa aming mga kaibigan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating dakilang Diyos, na lumikha sa lahat ng mga bagay, lalong-lalo na sa sangkatauhan, ang inyo pong abang lingkod ay muli po ay bumabati sa inyong lahat na mga kapatiran sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, at sa inyo po na aming mga ginagalang at mga matyagang nakikinig at nakikiisa sa pag-aaral po natin ng kanyang mga banal na salita ng isa pong banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Muli po, nagtindig ang ating dakilang Diyos ng napakaganda pong paksa sa umaga pong ito. At dito po ay muli naming inaanyayahan kayong lahat upang ayon din sa ating dakilang Diyos sa pakikinig ng kanyang mga banal na salita ay doon lalong nagiinit at lalong tumitibay ang ating dakilang pananampalataya sa Kanya. Amen. Kaya naman sa umaga pong ito'y hayaan ninyong banggitin ko ang isang katotohanan na tunay napakarami po ang mga mangangaral ang sa ngayon ay naghahasi ng nagsasabi at nagpapakilalang sila ay nagdadala rin ng mga salita ng ating dakilang lumikha. Dito po sa bansang Amerika, marami pong uri ng mga mangangaral, maging sa mga kalye po, kanto-kanto, lalo na po ngayong araw ng linggo, makakakita po kayo ng mga mangangaral katabi ng kanilang pinaghandang pagkain na may sabaw sa mga nakikinig, at habang pinakakain nila ang mga nakikinig ay patuloy silang nangangaral ng sinasabi nila, at nakikita po naman nating hawak din naman nilang mga banal na kasulatan. Ganon din po sa mga telebisyon dito sa Amerika, at nalalaman kong maging dyan sa ating bansa at maging sa mga palatuntunan sa radyo. Dapat ibinangon po ngayong umagang ito nga po ang napakagandang paksang ito, na dito'y hanguin natin ang talata sa 2 Korinto sa Kapitulo 3 at ang bersikulo ay 6. Sa napakaraming mga mangangaral po, ito po sana ang mulit-muli ay ating maitanong sa ating mga sarili kung ang mga mangangaral nga pong ito ay siyang karapat-dapat o siyang binabanggit ng mga banal na salita ng Diyos. Kaya po, ano nga po ba ang nasa saad sa talatang ito ng 2 Korinto 3:6? Pakinggan ninyo sa wikang English po muna sa King James Version. Who also hath made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit giveth life. At sa atin pong wikang Pilipino, na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. Hindi ng titi, kundi ng Espiritu. Sapagkat ang titi kay pumapatay, dadapot ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Amen.
Dito po ay pansinin natin yung salitang hindi ng titik, kundi ng Espiritu. Sapagkat marami po sa banal na kasulatan, ang tuwirang ating mababasa ang nauukol sa mga material na bagay. Ang katulad ng sa pagkain, ang katulad sa karne, ang katulad ng sa prutas, ang katulad ng mga salapi. Ito ay tahasang nakatitik, nababasa. Dadapat ang wika ng banal na kasulatan, yung po palang sapat na ministro, yung tunay at karapat dapat na mangangaral, hindi sa titik nangangaral, kung hindi bagkos sila ay lubusang naninindigan at tuwirang hindi humihiwalay sa kahalagahan ng espiritual na buhay. Kaya nga po, ang una po nating maitatanong, sino po baga ang talatang ito ay nagsasalita na nagsasabi? Sino? Ang manggagawa o ang nagtuturo sa talatang ito na nagpapahayag ng ganitong paninindigan na sila ay nagiging karapat-dapat sapagkat ang kanilang inihahasik o ang kanilang itinuturo ay hindi ang nauukol sa titik, kung hindi ang nauukol sa kabanalan ng Espiritu, na katulad ng nasasaad na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. Una-una ay si Apostol Pablo po. Siya na tinaguri ang ilaw sa mga hintil. At ang kanyang mga kasama na mga kamanggagawa sa pangangaral ng Ebanghelyo, katulad nga po nila Priscilla at ni Aquila, katulad din ng mga kabataang sila Timoteo, si Tito, si Sostenes at si Epaprodito, at mga iba't iba pa pong mga kapatiran sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, upang sila nga po ang maging mga pangunahing ministro o mga sugo ng Diyos sa pagpapalaganap ng mga mabuting balita. Kaya nga po, sa ating mga hindi Israelita sa laman, ano nga po ba ang tuwirang katunayan ng lahat ng mga bagay na ito? Pakinggan pa po ninyo dito rin sa 2 Korinto, sa Kapitulo 1 at ang versikulo ay 1, ganito po ang ating mababasa. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, kalakit ng lahat ng mga banal na nasa Akaya, at gayon din naman ng tawagin at lubusang ipakilala pa rin ang ibang mga manggagawa na katulad ni Sostenes, at ito po ay ating mababasa sa 1 Korinto 1:1 hanggang 2. Sila na tinawag na maging mga manggagawa sa iglesia ng Diyos na pinapagiging banal kay Kristo Jesus. Ito po ang mga katunayan na sila ay mga pinili at lubusang tinawag ng Diyos upang sila ang lubusang magdala at maghasik at maghayag ng mga katwiran at ng mga katotohanang magdadala sa tunay na buhay na ipinagkakaloob sa atin ng ating dakilang lumikha. Kaya naman po ayon sa banal na kasulatan, sa 2 Korinto pa rin po sa Kapitulo 3 at ang versikulo 6, at ang versikulo ay 6. Sa unang bahagi nga po ay ganito ang ating mababasa, na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. Amen. Hindi po sila ministro lamang ng tipan o ng matandang tipan,
kundi ng isa pong bagong tipan. Amen. Hindi na po yung lumang tipan. Maliwanag po ang pagpapahayag ni Apostol Pablo ng kanyang mga kasamang mga manggagawa na sila po ay mga ministro ng bagong tipan. Ngayon, ano po baga naman ayon sa mga apostol? Ang literal na pagkakaiba ng matandang tipan, yun nga pong lumang tipan, sa bagong tipan. Pakatandaan po natin na bagamat ang matandang tipan na binubuo ng 39 na libro at ang bagong tipan na 27 libro, ang lahat nga po ng mga ito'y pawang mga kinasusulatan ng mga salita o utos ng ating dakilang lumikha. Ngayon, bakit po ang ating maitatanong? Bakit kinakailangan Sila yung ministro ng bagong tipan. at sila ay tuwirang nagpahayag na sila ay nangangaral sa pagiging ministro o mangangaral ng bagong tipan? Ano ang tuwirang dahilan? What is the essence or the importance of preaching the new gospel? Dito sa aklat po ng Ebreo, pakinggan po natin at ating tuwirang basahing literal. Katulad ng ating pag-aaral, sana inyong napapansin, mga minamahal naming mga takabakinig. Kami po hindi nangangaral sa inyo ng aming mga karunungan o kaisipan o ng aming kuro-kuro. Maliwanag po ang banal na kasulatan. Kami po ay dumalangin muna sa Diyos upang kami ay puspusin niya ng kanyang banal na Espiritu upang kung magkagayon ay lakipang niya kami ng kahayagan ng kanyang karunungan, ibahagi niya sa amin sa pamagitan ng ano? 34:16 ng aklat ng Isayas, sasaliksikin po natin ang kanyang mga banal na salita dito rin po sa kanyang banal na mga aklat, sapagkat siya rin po ang may sabing ang lahat ng mga ito ay dito nakasulat, hindi ito magkukulang at hindi ito mangangailangan ng iba, pinuspos niya ng kanyang banal na Espiritu. Amen. Kaya bawat tanong na ating hinahanap ang katotohanan, katulad nga po ng tanong na ito, bakit kinakailangang magbangon pa o tuwirang maghayag pa ng bagong tipan? Yamang mayroon na ngang lumang tipan na noon ay ipinangaral ni Moses. Ebreo, Kapitulo 8 at ang versikulo ay 7. Tignan po ninyo, salita rin po ng Diyos sa pangangaral ng kanyang mga banal na mga manggagawa. Sapagkat, kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, napansin po ba ninyo? Ang wika po ng banal na kasulatan ay, kung wala sadya sanang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ang ikalawa. Mayroon pong kakulangan, yaong unang tipan o yung lumang tipan na ipinagkaloob kay Moses sa pamamagitan ng 2 tapyas na bato at sa aklat ng mga propeta mula kay Moses hanggang kay Malakyas. Nakakita ng kakulangan. At sa 8:8, sa pagpapatuloy kung atin pa pong babasahin, pakinggan pa rin po natin at ating namnamin. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya, narito, dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan. Ang Diyos din po ang tuwirang nagpahayag. Ang Diyos din po ang tuwirang naghanda ng kanyang sabihin na ako ay gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Huda. Dito po sana ay tuwira nating lubusang mapagkilala
na tunay na tanging ang Diyos pa rin po ang naghayag, ang naglaga ko ang tuwirang nagbukas sa bagong tipan. At sa Hebreo 8:9 pa rin po, ganito pa rin po sa pagpapatuloy ang pagpapaliwanag ng banal na kasulatan. Hindi ayon sa tipang aking ipinakipagtipan sa kanilang mga magulang, yung lumang tipan po, ng araw na sila'y aking tangnan sa kamay upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi nanatili sa aking tipan. Nilabag nila, hindi nila isinapuso, binaliwala nila yaong unang tipan. Ano ba ang isa na sa napakahalagang ipinagkaloob ng Diyos na utos sa pamagitan ng kanyang lingkod na si Moses? Unang-unang na nga po't higit sa lahat yung nasa Exodo, Kapitulo 20, versikulo 5, na huwag kang gagawa ng anumang bagay na iyong paglilingkuran, yuyukuran, sasambahin, dadalanginan. Huwag mong silang gagawing iyong Diyos, sapagkat akong iyong Diyos ay mapanibughuin. Ito ang isa sa sama ng loob ng Diyos. Kung kaya nga ang wika ng kanyang sariling mga labi ang sabi at pinanukala ng Diyos, gagawa ako ng isang panibagong tipan, sapagkat katulad ng nasusulat, hindi sila nanatili, hindi nila sinunod, binaliwala nila yaong unang tipan o yung lumang tipan na ipinagkaloob nga po sa kanila. Sa pagpapatuloy dito sa 8:9, at aking silang pinabayaan, sinasabi ng Panginoon, pinabayaan ang bansang Israel hanggang sa sila ay magdanas ng napakaraming mga kahirapan, hanggang sila ay tuwirang lubusang halos kinalimutan na nga ng ating dakilang lumikha. Ano po ba ang malaking pagkakaiba ng lumang tipan sa bagong tipan? Dito po, marami ang mga nagtatanong, ano nga ba sadya ang kaibahan ng 10 utos na ipinagkaloob ng Diyos kay Moses, at pagkatapos, ano ang kaiba nito sa bagong tipan? Pakinggan po natin at sa ating pagpapatuloy sa paghanap ng kanyang katwiran at ng kanyang kalooban. Hebreo 9:8, ganito po ang ating mababasa, na ipinakikilala ng Espiritu Santo na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banal, Noon yun. samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo. Ito po, yaong patungkol ito sa matandang tipan nang hindi pa po nagkakatawang tao ang ating Panginoong Hesukristo. Sa 9:9, na yaoy isang talinghaga ng panahong kasalukuyan. Ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain tungkol sa budhi na hindi magpapasakdal sa sumasamba. Yun po ang mga ritual na noon ay hayag, utos ng Diyos sa kanila, tulad ng mga literal na paghahandog ng mga pinagputol-putol na katawan ng mga malilinis na hayop. At yun nga po ay sinusunog sa tabernakulo ng Diyos. Katulad din po ito ng mga paghahandog ng mga ikapu. At ang isa pa po yung pangingili ng araw ng Sabat. Ang hindi pagkain ng karumal-dumal ng mga hayop na katulad ng baboy at ng iba't iba pa pong mga ritual. At sa 9:10, pagpatuloy po natin, palibhasa ay palatuntunan lamang na ukol sa laman. Dito po, napakaliwanag kung atin mong lubusang nanamnamin ang nasasaad po sa banal na kasulatan. Ito nga po palang mga paghahandog, ito po nga palang mga pagsusunog, ito nga po palang mga insenso,
Ito pong mga tinatawag na pag-iwas sa pagkain sa mga karumal-dumal na tinuturong nilang mga baboy at kung ano-ano pang mga iba't ibang ritual. Alam po ninyo, hanggang ngayon, ito po ay ginagana pa, nino, ng iglesyang kinagisnan. Hanggang ngayon po, hindi nyo napapansin. Ang pare ninyo nasa harapan. Pagkatapos, isa-isa, nakapila. Meron dala-dala. Sunod-sunod, may iniabot sa pare. Nagdadala ng kung ano-ano. Nagdadala ng, at ito namang pare, meron pa rin mga insenso. Napakaliwanag po sa banal na kasulatan sa aklat po ng Isayas, sa kapitulo 1 at ang bersikulo ay 8, kung hindi po ako nagkakamali. 1:13. Basahin po natin yan, basahin po ninyo. Ayaw na po ng Diyos ang ganitong mga ritual. Sapagkat ito po, ang wika ng banal na kasulatan ay nauuko lamang po sa laman. At dito nga po sa aklat ng Hebreo 9, kapitulo 10, pakinggan po natin sa pagpapatuloy. Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman, na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain nga po, gaya ng mga inumin at ng mga sari-saring mga paglilinis. Sa 9:11, ngunit pagdating ni Kristo, na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay, sa makatwid bagay hindi sa paglalang na ito. 9:12, at hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, na kinamtan ang walang hanggang katubusan. 13, sapagkat ko ang dugo ng mga kambing at ng mga baka, at ang abo ng mga dumalagang baka na ibinubudbud sa mga nadungisan o sa mga nagkasala, ay makapagiging banal sa ikalilinis ng laman. 9:14, this is the emphasis, this is the importance of the New Testament. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dumi sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Amen. Ano po ang kahalagahan? Yung lumang tipan, lagi na lamang sa pangmateryal, lagi na lamang sa panglaman, lagi na lamang sa kasalanan, sa pagkain, lagi na lamang sa kung ano-anong bagay sa sanlibutan ito, na ang ipinaglilinis, anya ay mga dugo, inihahandog ang dugo ng mga hayop. Dadapat sa bagong tipan, dito lubusang ipinakita ang pag-ibig ng Diyos nang sabihin dito sa 9:14 ang kahalagahan ng bagong tipan. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dumi sa Diyos, na ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. Ito po ang lubusang kadahilanan kung bakit bumangon, kung bakit tuwirang nagtayo o nagbukas na muli ng panibagong tipan ng ating dakilang Diyos, na ito nga po ang tinatawag na bagong tipan. At noon pong panahon ng Israel, ng matandang tipan, sila po'y nililinis sa pamagitan ng dugo ng mga hayop. Ngunit sa panahon nga po ng bagong tipan, ang mga tao po ng Diyos, tandaan po ninyo, the children of God, hindi po lahat ng tao,
ay binabanal ng dugo ng Diyos, ng dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. Unless otherwise, you are made holy by the blood of our Lord Jesus Christ. Hindi ka po anak ng ating dakilang lumikha. Maliwanag po ang banal na kasulatan. Maliwanag po ng tawagan ng kanyang mga lingkod na sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na na pinapagiging banal. Yung pinapagiging banal kay Kristo Jesus. Nililinis ka ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Sa sandaling ikaw ay sumampalataya, sa sandaling ikaw ay mabautismo, ikaw ay nagiging bagong tao sa harapan niya. That is the very essence and the very importance of the New Testament in our lives. Ngayon, bakit po baga naman sinasabi sa ating paksa? Sila'y ministro hindi ng tete kundi ng espiritu. Sapagkat ayon sa kanila, ang titik ay pumapatay, ngunit ang espiritu ay bumubuhay. Aklat po ng Mateo. Patuloy po ang ating pagsasaliksik at ang kaloob ng Diyos ng kanyang kaliwanagan. Mateo 5:21. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay, at ang sino mang pumatay ay mapapasapanganib sa kahatulan. Ano ba ang kahatulan noon sa matandang tipan? Mateo rin po, 5:38. Pakinggan po natin. Narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Kung ikaw ay pumatay, papatayin ka rin. Kung ikaw ay tuwirang nanuntok ng tao, susuntukin ka rin. Kung ikaw ay nambato ng tao, babatuhin ka rin. Ngipin sa ngipin, kung anong ginawa mo sa kapwa mo, gayon din ang utos na nararapat na maging kahatulan sa iyo. Mapapasanganib sa kahatulan. He will be under the judgment of what he has done. Tunay po ba ito? Deuteronomio 19:21. Pakinggan po ninyo sa ating mga pag-aaral. Tayo po'y nagtatanong, tayo'y humahanap ng kaliwanagan, tayo'y humingi ng kanyang banal na espiritu upang ang kanyang kalooban ng tuwirang mapa sa ating lahat at ito'y pagpalain at manatili. Maging gabay natin habang tayo'y pinagkakalooban ng ating dakilang lumikha sa buhay na ito hanggang sa ating marating yung kanyang ipinangangakong buhay na walang hanggan. Ano ba ang nasa sa aklat ng Deuteronomio 19:21? At ang iyong matay, huwag mahahabag. Buhay kong buhay, mata kong mata, ngipin kong ngipin, kamay kong kamay, paa kong paa. This is only regarding civil laws. Batas po lamang ito May binigay ng Diyos. na ibinigay ng Diyos tungkol sa ating pakikipagkapwa-tao. Kamamamayan. Whatever we do, this is the very judgment, or this is the very thing that God would like us to receive upon ourselves. Anong ibig sabihin? Buhay sa buhay. Kung may pinatay ka, edi, bayaran mo ng buhay mo. Patayin ka rin. Papatayin ka rin. Kung ikaw ay pinalakot, papalakulin ka rin. Maliwanag po yung sa lumang tipan. Ngunit, kung ang batas ng Diyos ang hindi susundin ng sinumang Israelita tulad ng mga kautusan na sinasabi sa Exodus 21 hanggang sa 17, katulad nga po nung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, katulad nga po yung pangingili ng Sabat na hindi dapat na gumawa ang isang tao kapag araw ng Sabat. Ano nga po ba ang tuwirang nasa sa dito? Sa aklat po ng Bilang 15:32. Patuloy po sa ating pagbabasa ng kanyang mga banal na kalooban. Bilang 15:32. At samantalang ang mga anak ni Israel ay nangasailan,
ay nakasumpong sila ng isang lalaki na namumulot ng kahoy sa araw ng Sabat. Ito po ang isang ehemplo Sumuay ng batas po noon. sa Diyos. 15:33. Aklat din po ng bilang. At silang nakasumpong sa kanya na namumulot ng kahoy, ay dinala siya kay Moses at kay Aaron at sa buong kapisanan. 34. At kanilang inilagay siya sa bilangguan sapagkat hindi pa ipinahayag kung ano ang gagawin sa kanya. 15:35. At sinabi ng Panginoon kay Moses, ang lalaki ay walang pagsalang papatayin. Babatuhin siya ng buong kapisanan sa labas ng kampamento. 15:36. At inilabas siya ng buong kapisanan sa kampamento at kanilang binato siya hanggang sa mamatay ng mga bato. Kaya ng iniutos ng Panginoon kay Moses. Amen. Very thing that we should notice out here. Ang isa na dapat nating lubusang mapag-unawa at pakatandaan, ang paglabag sa Sabat ay may kaparusahang pagbato hanggang sa mamatay, lalo na nga po sa mga vicarious filidae, yung pong nagpapanggap o pinapalitan Ang na Diyos. sila ang nagsasabing kapalit ng Diyos. Alam po ba ninyo? Muli, sana po sa inyong aming mga kaibigan, kayo na rin po ang magtanong. Tanong po ninyo sa mga pari ninyo, sa mga obispo, nang kinalalagyan ninyo kung kayo ay nariyan pa sa iglesyang kinagisnan. Ano ba ang ibig sabihin ng vicarious filidae? Maliwanag po yan. Yang ibig pong sabihin po lamang niyan, sila raw ang kapalit ng Diyos dito po sa lupa. Blasphemy. Yun po ang tinatawag sa wikang Ingles na blasphemy. Wala pong kapatawaran yan. Patayin. Pagkat yan po ay tuwirang paglabag o tuwirang paglaban sa banal na Espiritu ng Diyos at sa mga sumasamba sa mga larawan. Yun nga pong nabanggit ko kanina. Unang utos nga po yan sa Exodo, Kapitulo 20. Huwag na huwag gagawa ng anumang bagay. Ano man ang naiisip ng tao, kung siya man ay nasa langit, kung siya man ay nasa ibabaw ng lupa, kung siya man ay nasa lupa, o nasa ilalim ng lupa, o nasa ilalim ng tubig, precisely that was emphasized, never make any whatsoever, and make them holy, and then make them God. Ayaw na ayaw ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay isang Diyos na buhay, iisa ang Diyos na tapat at banal, at buhay, at hindi maaring mapalitan. Dadapat ang Diyos na ito, kanya ring sinabing, siya ay mapanibughuing Diyos. Dadapat ang tao ay sadyang tuwirang mapaglaban, tuwirang hindi sumusunod sa kautusan at sa kalooban ng isang tunay na dakilang lumikha. Kaya ganyan ang nangyayari sa buong sanlibutan. Kaya ngayon, nagtataka ba tayo? Alam po ninyo, nakita namin dito sa telebisyon. Ngayon lamang po ako nakakita na in my entire life when I was there in the Philippines, hindi po ako nakakita ng ano tawag dyan sa ipo-ipo? Buhawi. Yung buhawi. Alam niyo ako, lumaki sa Tondo. Toresian po ako, galing po ako sa Gagalangin. Natira rin po kami dyan sa, doon sa, anong lugar yun? Grabiela. Lugar yun? Dagupan. Dyan po sa Dagupan. Nung maliit po ako, before the war, I was born in 1936. Maliit pa po ako, natatandaan ko yung Grabiela sa Dagupan. And then, after the war, we transferred in Gagalangin. Talagang Manila boy naman po tayo. Hindi ko po ito pinagmamalaki, but the main emphasis that I am emphasizing this is that during my heyday and during my time,
in our beloved country, I have never seen a buhawi as such voluminous and such dangerous as we have seen in our television. Bakit nangyayari ngayon yan? Dahil sa Diyos-Diyosan. Hanggang ngayon, santambak ang mga Diyos-Diyosan ninyo. Pagtatapon ninyo yan, sibakin ninyo yan. Yung mga rebulto ninyo sa bahay. Galit ang Diyos yan. Maliwanag ang banal na kasulatan, ang Diyos ay Espiritu at hinahanap ng Diyos na siya sasambahin sa kanyang Espiritu at sa kanyang mga katotohanan. 4:23-24, aklat po ng Juan. Saan pa kayo lalagay? Titigas ng ulo ng mga kababayan natin. Pinalitan ang Diyos. Sumasamba sa mga larawan. Maging kay Moses, this was emphatically emphasized, thou shalt not. Pero, ayan, alam po ninyo dito sa Amerika, kalaban ninyo, yung baha. Nantambak din ang baha dyan sa Pilipinas. Naku, totoo po yun, naluluha kami, naranasan din namin yan, lalo niya yung Marikina, laging naririnig yan. Alam po ba ninyo, sana nakakarating, and I hope, and I do know that perhaps you have seen likewise in television. Yan pong nangyayari sa Pilipinas, ganap na ganap, sobra-sobra, nangyayari po rito sa isang estado sa Amerika at maging sa iba pang estado dito sa Amerika. Anong estado yung St. Louis? Luciana. Louisiana. Alam po ninyo, sa Louisiana, bahang-baha po ang mga sasakyan lumulutang. Ang mga bahay, bubong na lang ang makikita mo. Oh, I remember when I was in the Philippines. Ganyan-ganyan ang nangyari. Ganyan-ganyan ang naranasan namin. Bakit ganito ang nangyayari? Because Louisiana, hard to say, but it is the truth. In Louisiana, this is the site of the voodoo people. Marami pong mga maitim na tinatawag na mga pananambahan po dito. Yan pong estado ng Louisiana na yan. Marami pong mga relihiyon dyan na tumatawag sa kadiliman. Maging sa ibang estado po ng Amerika na dadamay tuloy. Maging sa Texas, Arkansas, in the Middle States, patuloy po ang mga pag-ulan dyan, katulad din ng mga nangyayari sa Pilipinas. Ito po ang wika ng Diyos. Ako ang gumagawa ng mga kapanahunan. Diyos po ang gumagawa ng lahat ng yan. Na dapat maliwanag ang pananalita ng mga banal ng Diyos. Manumbalik na po tayo sa tunay at totoong Diyos. Kaya nga po, ano po baga naman ang kautusan ng Diyos sa mga taong nagkasala ng dahil sa kawalan ng kaalaman? Yung tinatawag na nagkakasala sila, dadapot sinasabing, I do not know, I did not know that it was wrong. Ano ang sinasabi ng ating Diyos tungkol sa mga taong hindi ko nalalaman, dapat nakagawa pala ako ng kasalanan? Aklat din po ng Bilang, Kapitulo 15 at ang versikulo 29. Kayo yung mga kakaroon ng isang kautusan sa kaniya na nagkasala ng walang malay. Sa kaniya na ipinanganak sa gitna ng mga anak ni Israel at sa mga ilang bayan na nakikipamayan sa kanila. Israel shall make a law about people sinning because of innocence. 15:30. Ngunit ang tao na makagawa ng anuman ng buong kapusukan, maging tubo sa lupain o taga-ibang lupa, ay lumapastangan sa Panginoon, at ang taong yaon ay ihihiwalay sa gitna ng kanyang bayan. Ngayon, dito sa talatang ito, High news crime, high news. kung ang isang tao naman ay tuwirang alam niya at tuwirang puspos ng kapusukan, yaon po itong krimen na ganap at madalas na nangyayari at kagabi po lamang ay nabalita rito sa telebisyon. Karumal-dumal. Isang babaeng nurse pa naman
sa St. Luke's ang pinagsasaksak ng halos 20 ulit. That was a heinous crime. Ano ang sabi ng Diyos? 15:30 nga po ng aklat ng bilang, ngunit ang tao na makagagawa ng anuman ng buong kapusukan, maging tubo sa lipain o mga ibang lupa, ay lumalapastangan sa Panginoon at ang taong yaon ay hihiwalay sa gitna ng kanyang bayan sapagkat kanyang hinamak ang salita ng Panginoon at kanyang sinira ang kaniyang utos. Ang taong yaon ay lubos na ihihiwalay, ang kanyang kasamaan ay tataglayin niya. Yan po ay nasa bilang 15:31. Seclusion perpetua. Kapag ka ihihiwalay, napakaliwanag in the very laws of men, that is either life sentence or execution na, firing squad na. Pagka iniwalay mo, ililibing na yan. Hanggang sa mamatay siya. Sabi, ihiwalay na. So that he can no longer roam, he can no longer go, or he can no longer be with the holy people o sa ibang mga taong banal, sa mga taong With society. nilikha ng Diyos o sa sosyedad. Talagang nararapat yan. Criminal. Criminal talaga, heinous crime. Santambak po ngayon ang heinous crime. Kaya naman, dito, sa mga heinous crimes due to innocence, ang isa namang ehemplo po, kung ito naman ay nagagawa ng mga taong may depresya, those who are mentally deranged or under the influence of brain damage or other influence of drug substance, he is no longer under his own control, shall be separated from the community or incarcerated into a seclusion or prison. Lalo na ngayon, yung mga droga-droga na yan. Lalagay na raw sa isla. Dapat nga po yan, ilagay doon sa isla ng nakapaligid doon ay mga buhaya, mga pating. Sana, sinasabi ngayon sa balita, napakarami ng mga sumuko. Halos kalahating milyon na raw ng mga Pilipino ang sumuko, na mga nagdadrag, mga addict. Marami naman yung mga talagang nagsasapply. Napakadali pong solusyonan yan. Marami po tayong mga island. Ilagay po natin sa isang island yan. Pagkatapos, mag-alaga po tayo ng mga pating. Mag-alaga po tayo ng mga tigre. Yan yun ang makasama nila. Tingnan nyo kung anong gagawin ng mga tao na yan. Yan ang mga taong mismo ang banal na kasulatan. Mismo ang Diyos ang nagsasabing ihihiwalay. No longer should be part of our society. Ngayon, alin po baga naman ang Espiritu na ang wika sa ating paksa, sila'y mga ministro hindi ng titik na pumapatay, kundi ng Espiritu na bumubuhay. At bakit? Si kapatid na Cirilo Gonzales Jr. po ang minarapat po ng Diyos na siyang magpatuloy ng mga banal na salita po ito. Purihin, pasalamatan natin ang Panginoong Hesukristo na muli pong nagbigay ng lakas ng katawan upang makapagsalita na may kaliwanagan. Nagbukas ng ating paksa si kapatid na Prospero Gonzales, na katunayan po ay pinapatnubayan ng Panginoong Hesukristo kahit na po siya ay meron ng tinatawag na katandaan. Napakaganda po ng ating paksa, mga kapatid at mga magulang. 2 Korinto 3:6, na sa amin naman ay nagpagiging sapat na mga ministro ng bagong tipan. Sa amin naman, hindi po lahat ng ministro, hindi po lahat ng iglesia, hindi po lahat ng relihiyon. Alam natin si Pablo, kasama ang kanyang mga nakababata na mga tagapangaral, nang tawagin si Apostol Pablo, inilagay po siya sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At sa kanyang pangangaral sa labas ng bansa ng Israel, nakatawag pansin siya ng ibang mga tao. Sa aklat ng mga gawa, maliwanag po, laging
naging kasama ni Apostol Pablo si Priscilla, si Aquila, at sa iba pang mga bansa sa Gresya. Nakilala niya sila Epaprodito, si Tito, si Timoteo, at ang iba't iba pang mga kabataan na naturuan niya at nakasama niya, naging mga ministro sila. Kaya nga sa ating paksa na sa amin, yung amin po, doon sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus po lamang. Hindi po ito pwedeng angkinin ng Iglesia Apostolika, Katolika Romana, ng Iglesia, ng Sugong Anghel, ng Diksyonaryo ng Biblia, ng Protestantismo, ng Pentecostales, kung ano-anong mga iglesia. Sapagkat dito'y maliwanag, ito'y autoridad na ibinigay ng Diyos sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus po lamang. At kung bagaman si kapatid na Prospero at ang inyong hamak na lingkod ay nangangaral, hindi po kami nagtuturo sa inyo yung pangaral ni Pablo, yung pangaral ni Tito, yung pangaral ng kanyang mga kasama, binabasa lamang namin sapagkat kami po ay bahagi ng iglesia. Kami po ay katawan ni Kristo. Ang aming obispo ang Panginoong Hesukristo. Kolosos 1:18, si Kristo ang aming ulo. At kung kami man nagbabasa ng Biblia, itinuturo namin sa inyo ang mga sinasalita ni Pablo at ng kanyang mga kasama sa Efeso Kapitulo 3:10, upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia, kami po ay bahagi ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya po kami, upang ngayon, sa pamamagitan namin, kami katawan ni Kristo, maipahayag namin sa inyo ang kagilagilalas na karunungan ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan lamang ng pamamahayag, kami po makakatupad sa sinasabi ni Apostol Pablo sa 13:16 ng Ebreo, to do good and to communicate, ang paggawa ng mabuti. Kung ano ang mabuti, ang utos ng Diyos, banal, matuwid at mabuti, Romanos 7:12. Inutusan kami ng Diyos, ipangaral ang Ebanghelyo. Dahil kami, bahagi ng iglesia. Ang lahat ng miyembro dito, hindi lang si Pablo, hindi lang si Timoteo, hindi lang si Tito, hindi lang si Priscilla at si Aquila, kung hindi hanggang ngayon sa huling araw, 2016, kami na inabutan ng huling panahon, meron kaming tinanggap na katungkulan, maging tagapangaral din naman, sapagkat kami ay iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya, kasama kami sa sinasabi ni Apostol Pablo sa ating paksa, na sa amin naman, nagpagiging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik. Naliwanagan natin, napakaganda ng paliwanag ni kapatid na Prospero, yung titik pala, yun ang matandang tipan, yun ang 39 na unang mga aklat. Pinasimulan ni Moses, pinasimulan ng Diyos ng kanyang isulat yung 2 tapyas na bato ng kanyang daliri ng Diyos ang sumulat nun. At pagkatapos, ipinahintulot kay Moses na isulat sa mga aklat niya, 5 aklat. Kaya merong Genesis, merong Exodus, merong Leviticus, merong Bilang, merong Deuteronomio. At nang naghali-halili na mga propeta tulad ni Joshua, katulad ni Samuel, hanggang kay Malakias 39. Ang Iglesia ng Diyos, kami, ang wika ni Apostol Pablo, pinapagiging sapat na maging ministro ng bagong tipan, hindi ng 39 na aklat ng matandang tipan. Bakit? Ito'y mga titik na pumapatay. Ang Iglesia ng Diyos nangangaral ng bagong tipan na espiritu
na bumubuhay. Ang laki po ng tinatawag na pagkakaiba. Sa matandang tipan, ang titik na salita ng Diyos pumapatay. Pinatunayan sa atin, sa bansa ng Israel, hindi lamang merong batas ang Diyos espiritual, kung hindi merong tinatawag na batas sibil o batas sa pangkomunidad. Ngipin sa ngipin, mata kung mata, kamay kung kamay, nakaperwisyo ka. Yun ang sinasabi ni Ginoong Duterte, retribution. Kung ano ang inutang, kailangan bayaran. Halimbawa, magnanakaw ka. Nung una, yung mga nakalipas na administrasyon, nakaw dito, nakaw dyan, ang mga senador, kongresista, mga kapatid at mga magulang, may presidente pa. O, di ba? Retribution. Kung ikaw talaga ay napatunayan, kailangan bayaran mo, ibalik mo yung ninakaw mo. Yun po, hindi po natutupad yun. At sa utos nga ng Diyos, halimbawa, ikaw ay nakapatay, papatayin ka, buhay kung buhay. Nanunto ka, nabungi mo yung binuntal mo, bubungiin ka. Nabulag mo yung sinipa mo, bubulagin ka. Yan ay utos ng Diyos. Sibil. Datapwat sa utos ng Diyos espiritual, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ang wika ng Panginoon Diyos, huwag kang gagawa ng larawan ng anumang nasa langit, nasa lupa, ng nasa ilalim ng tubig. Dadalawin kita. Ang wika ng Panginoon Diyos hanggang ika-3, ika-4 na salin ng iyong lahi. Ipangingilin mo ang araw ng Sabat. Napakinggan natin, binasa ni kapatid na Prospero. Alam ba ninyo ang higpit ng Diyos dyan sa araw ng Sabat, noong araw? Biyernes pa lamang, kung hindi ako nagkakamali, 6:00 ng hapon, Biyernes, huwag ka nang lalabas ng bahay. Biyernes pa lang, lulutuin mo na ang kakainin mo para sa Sabado. Huwag kayong lalabas ng bahay, huwag kayong mamumulot ng kahoy para pamparikit. Huwag kayong maghahanap buhay. Pati yung mga hayop ninyo, ang mga kalabaw, bibigyan ninyo ng resto. Pagpapahingahin ninyo. Magmula 6:00 ng Biyernes ng hapon hanggang kinabukasan ng Biyernes, mga kapatid at mga magulang, ng Sabado. Hindi kayo pwedeng lumabas. Kayong mga Sabadista, alam ninyo yan. Sa 1:13 ng Isayas, ang sabi ng Panginoon, Diyos sa mga Israelita, huwag na kayong magdala ng anumang handog na susunugin. Huwag na kayong mangingili ng araw ng Sabat. Huwag na kayong gagawa ng mga pagtitipon. Ako'y sawa na, ako'y banas na, ayoko na. Itigil na ninyo ang walang kabuluhang mga alay na yan. Yan po tinapos na ng Diyos. Kaya nga po sa bagong tipan, sinabi ng Panginoong Jesucristo, hindi ako naparito para sirain ko ang mga kautusan at ang mga propeta, kung hindi upang papagtibayin ko. Ang wika ng ating paksa, binasa ni kapatid na Prospero, kung hindi sana nangailangan ang unang tipan, hindi na sana humanap ng ikalawa. Bakit? Ang mga tao nung araw binabanal sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop. Nililinis sila, pero hindi makapagpapasakdal. Na kung liliwanagin lamang, maaring banalin ka, maaring patawarin ka pagka naghandog ka ng dugo ng bakang malinis, kalapate, na walang kapintasan, tupa, na malinis, at yung dugo noon iwiwisik sa inyo, patatawarin kayo ng Diyos, pero hindi magpapasakdal. Kaya humanap ng paraan. At yung paraan na yon nga po ang pagkakatawang tao ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan sa Hebreo na binasa ng unang nagsalita, kung ang dugo ng mga bulong baka, ang abo ng mga kalapate, at ng mga hayop na walang kapintasan, na ibinubudbod at iwiniwisik sa mga nagkakasala, nakapaglilinis ng kanilang kasalanan, gaano pa kaya ang dugo ng Diyos, dugo ng Panginoong Jesucristo, na maglilinis ng inyong mga masasamang budhi,
at magpapasakdal ng ating mga kaluluwa. Alin ba yung binanal na yan? Lahat ba ng iglesia, lahat ba ng tao na kasama na ng paglilinis ng magkatawan tao ang Diyos, nang ipako na siya sa krus, yung bang kanyang dugo, naglinis na ng lahat ng mga kaluluwa ng mga tao? Buksan ninyo ang aklat ng mga gawa. 20:28. Feed the church of God that He, Jesus Christ, purchased with His own blood. Ang wika ni Apostol Pablo sa mga matatanda sa iglesia, sa 20:28, bago siya pumaroon sa Jerusalem, magpapasimula na siya'y magdala ng kanyang tinatawag na Kalbaryo, si Apostol Pablo, hanggang pugutan siya ng ulo doon sa tinatawag na Roma. Ang wika niya, nang ang kanyang sasakyan na barko dumaong sa Efeso, ipinatawag niya ang matatanda sa iglesia ng Diyos, pinulong niya ang lahat ng diakono, pinagsabihan niya, ingatan ninyo ang kawan, pakainin ninyo ang iglesia ng Diyos. Binayaran niya ng kanyang sariling dugo. Hindi po lahat ng iglesia. Kaya kayong mga protestante, huwag ninyong ituturo. Hindi importante ang pangalan ng iglesia. Hindi mahalaga kahit saang iglesia ka naroon. Basta sumampalataya ka lang kay Kristo, ligtas ka na. Binanal ka na ng dugo ni Kristo. Mga sinungaling kayo. 8:44 ng San Juan, nilalahat ko ang lahat ng protestante. Sinungaling kayong lahat. At kung sinungaling kayo, 8:44 ng San Juan, ang wika ng Panginoon, sa inyong amang diablo kayo. Hindi kayo nagtuturo ng katotohanan. Isa lang ang binanal ni Kristo ng kanyang dugo. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya kayo, nagtuturo kayo ng kalikuan, kamalian. Wala kayong itinuturong katotohanan. Ang katotohanan ang magpapalaya sa tao at hindi ang inyong kasinungalingan. Uunahin ko na magmula sa Papa sa Roma hanggang sa lahat na iglesia itinayo ng tao at sa mga protestante na anak ng simbahang katoliko, wala kayong itinuro na katotohanan. Kaya ang ating paksa, ang wika ni Apostol Pablo, pinapaging sapat kami na maging ministro ng bagong tipan, sapagkat ang matandang tipan, ayan, kasama kayo mga Sabadista, pumapatay, ang Espiritu, ang bagong tipan, bumubuhay. Itong nabanggit natin ang mga Sabadista, alam po ba ninyo, ang dami kong kaibigang Sabadista. Minamahal ko kayo ng mga kaibigan kong Sabadista, mababait kayo mga tao. Pero bakit hindi ninyo matanggap ang pamingili ng araw ng Sabat tapos na? Bakit hindi nyo matanggap ang pagbabawal ng pagkain ng baboy o ng karne, aral utos ng mga demonyo? Unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 5. At kayong mga pare, bakit ayaw ninyong mag-asawa? Yung utos na yan, utos, aral ng mga demonyo. Bakit? Puro kayo kapaimbabawan. At itong mga Sabadista, kunyari, nangingili ng araw ng Sabat. Pagdating naman ng Sabado, nasa trabaho rin. Pagka may parte, nandun din sa kainan, sa inuman. Huwag kayong magagalit sa akin. Kayo ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo, mga paimbabaw, kasama kayo ng mga pariseo. Balikan natin ang ating paksa. Ang huling tanong na iniwanan po sa atin, bakit po ba naman ang Espiritu, ang wika ng paksa, bumubuhay? At yung mga titik, yung matandang tipan ay pumapatay. Alam na natin ang kasaysayan ng matandang tipan. Ngipin sa ngipin yan. At yan tinapos na. Kaya nga nagkatawan tao. Kaya nga tumawag ng isang apostol na tulad ni Apostol Pablo at ng kanyang mga kasama na ginawa silang mga ministro, mga ambasador sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Tinawag si Pablo sa daang Damasco at inilagay na ilaw sa kahintilan, inilagay si Apostol Pablo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At nakasama niya ang kanyang naturuan na mga bagong ministro. Sila ay mga ministro ng bagong tipan, espiritu na bumubuhay at hindi pumapatay.
Basahin po natin ang sinasabi tungkol sa unang tipan ayon sa paliwanag ni Apostol Pablo. Bakit? Sinasabing kami pinapaging sapat na maging mga ministro ng bagong tipan. Hebreo 10:4. Sapagkat hindi nga maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Pag nagkakasala sila, humaharap sila sa dambana, winiwisikan sila ng dugo sa pamamagitan ni Moses at ni Aaron na itinatayo ng mga saserdote at mga hukom sa bayan ng Israel. Nalilinis yung kanilang kasalanan sa pagkakataong yaon. Nakuha ba ninyo mga kapatid? Pero hindi panghabang buhay na paglilinis ng kasalanan. Ang ibig sabihin, pagkatapos na nalinis sila, nawisikan na sila, malinis sila sa pagkakataong yon. Ay pagkatapos, mga ilang araw ang nagdaan, nakasakit ka na naman ng tao, pumatay ka na naman ng kapwa mo, nakagawa ka na naman ng mga kalikuan, haharap ka na naman. Parati kang umaharap sa dambana ng Panginoon, parati kang winiwisika ng dugo. Datapwat dito, sapagkat di maaaring ang dugo ng baka at ng mga kambing ay makapag-alis ng kasalanan. 10:5. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, eto na, nang magkatawang tao na ang Kristo, ay sinasabi niya, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan sa akin ay inihanda mo. Ayan, isang katawan. Alin yung katawan na yan? 16. Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka na nalulugod. 17. Nang magkagay sinabi ko, narito, ako'y pumarito sa balumbong ng aklat na nasusulat tungkol sa akin upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Hindi na nalulugod ang Diyos sa mga dugo ng mga bulong baka na pang ipinanglilinis sa mga taong nagkakasala sa kanyang bansa, sa bansa ng Israel. Makinig kayo, hindi sa lahat ng tao. Kaya ang pinanukala ng Diyos, ako'y naparito sa pamamagitan ng balumbon ng mga aklat na nasulat sa akin. Ano ba ang nasulat sa kanya? Natatandaan ba ninyo? Nang ang Panginoong Jesucristo ipanganak doon sa pasabsaban sa Jerusalem, ng panahon ngayon si Herodes, pinagpapapatay ang mga anak na lalaki sapagkat natatakot nga siya, baka yung lalaking ipanganganak yun ang susunod na hari, malupig sila Herodes. Ang ginawa ng Diyos, pinaunawaan si Maria at si Jose. Ginising habang natutulog, pumunta kayo sa Ehipto sapagkat merong papatay mga tauhan ni Herodes. At nang lumaki na ang bata sa Ehipto, pagkatapos ng 12 taon, bumalik na ang mag-asawa kasama ang Panginoong Jesucristo. At ang ating Panginoong Jesucristo, isang pagkakataon, ay bigla na lamang nawala yung bata na 12 anyos si Jesus. Sa 10 at 7, ako'y naririto, ako'y naparito sa pamamagitan ng balumbon ng mga aklat na nasulat sa akin. At doon nga po sa Isaias ay napasulat sa 9:6, sa atin ay ipinanganak ang isang batang lalaki, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Kaya dito, sinasabi sa Hebreo, ako'y napaparito upang gawin ang kalooban mo, O Ama, sa pamamagitan ng balumbong ng mga aklat. Nung araw, ang Biblia nasa balumbong, scroll. Alam ba ninyo ang kaugnayan nun kung bakit ipinakita ang Panginoong Jesucristo na wala 12 anyos siya? Naroon siya sa templo ng Jerusalem. Siya ang hula sa Hebreo, ako'y napaparito sa pamamagitan ng balumbong ng mga aklat na nasulat sa akin. Tangwika, mga magulang ng ating paksa, hindi ka na nalulugod sa mga bulong baka, sa dugo ng mga kalapating malilinis at sa mga abo ng mga hayop na ipinanlilinis sa mga kasalanan ng mga Israelita. Ako'y naparito upang gawin ang iyong kalooban para ihandog ang aking katawan. Ito nga ang ating Panginoong Jesucristo.
Kaya nga sinasabi ng lalaking si Apostol Pablo, saka sinabi niya, narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una. Wala na ang 2 tapyas na bato. Wala na ang mga kautusan ng mga propeta, mga kapatid, upang itatag ang ikalawa. 10 ng Hebreo rin, sa kaloobang yaon, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan at magpakailanman. Once only. Napakaganda po ng ating paksa. Ng panahon ng matandang tipan, ang mga Israelita, pag nagkakasala, pumupunta sa templo, nagpapawisik ng dugo ng mga hayop. Pinatatawad sila, nalilinis sila. Lalo na kung nagbibigay sila ng ikapo nung panahong yon. Lalo na kung sila'y nangingili ng araw ng Sabat nung panahong yon. Sipin ninyo yan. Lalo na kung hindi sila kumakain ng baboy nung panahong yon. Lagi silang pumupunta sa templo. Lagi naman silang gumagawa ng kasalanan. Nakuha na ninyo. Paulit-ulit. Parang nangyayari, nagiging konsentidor sa pamamagitan ng mga hayop. Sige, mambabae tayo. Sige, magnakaw tayo. Babalik naman tayo kay Moses at kay Aaron Wiwisikan tayo ng dugo. Paliliguan tayo ng abo ng mga dumalagang mga malilinis na mga kalapate. Malilinis na naman tayo. Magbibigay tayo ng ikapo. Mangingilin tayo ng araw ng Sabat. Kaya ang sabi ng Diyos sa Isaias 1:13, patang-pata na ako, pagod na ako. Ayoko na. Huwag na kayong gumawa ng mga bagay na yan. Huwag na kayong maghandog. Huwag na kayong magbigay ng ikapo. Huwag na kayong mangilin ng araw ng Sabat. Paulit-ulit kayo. Kaya humanap ng paraan. Ang wika ni Propeta Samuel 14:14, tayo'y mamamatay na walang pagsala at parang tubig na matatapon sa lupa, hindi na mababawi pang muli. Dadapwat ang Diyos ay humanap ng paraan. Paulit-ulit kayo hindi kayo babanalin, hindi kayo magiging sakdal, ang titigas ng ulo ninyo. Gayon din naman, mga kapatid at mga magulang, nangailangan ng kasama ang unang tipan, kaya nagkaroon ng bagong tipan. Minsan na lamang inihandog ng Diyos yung kanyang sariling dugo para masakop tayo ng kanyang dugo. Minsan lang siya inihandog, minsan lang natin tatanggapin ang pananampalataya o ang katotohanan at hindi na tayo magpapabalik-balik pa sa paglalasing, sa pakikiapit sa hindi natin asawa, sa pambababae, sa pagdudugal, sa pagmumura, sa pagbatay. Ito hindi naintindihan ng maraming mga tao. Tapos na po yung pabalik-balik ninyo sa kasalanan. Nang dumating na ang Kristo, wala na pong biruan ito. Sa pakikinig darating ang pananampalataya. Makinig tayo ng Ebanghelyo at pag tinanggap natin ang pananampalataya o ang tawag ng Diyos, magpapabautismo tayo saan? Hindi sa Katolisismo, hindi sa Pentecostal, hindi sa Iglesia ni Manalo, hindi sa diksyonaryo ng Biblia, hindi sa Kingdom of God ni Kiboloy. Saan tayo magpapabautismo? Sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, Espiritu Santo, ang bagong tipan, ang Espiritu na bumubuhay. Nakuha na ninyo? At pag narito ka na sa Iglesia ng Diyos, tandaan ninyo, sinabi ni Apostol Pablo, alam po ninyo, mga kaibigan namin, hindi kami nangangaral para sumama kayo sa amin, kapatid na prospero. Hindi. Alam namin, maraming galit sa inyo sa amin. Ano sa amin? Karapatan ninyo na magalit. Ayaw ninyong tanggapin ang napapakinggan ninyo sa Iglesia ng Diyos. Bahala kayo sa buhay nyo. Bakit? Kami ikay ministro, ang wika ni Apostol Pablo. Ministro kami, hindi ng titik na pumapatay. Hindi naman kami ang hahatol sa inyo. Ministro kami ng Espiritu na bumubuhay kung tatanggapin ninyo ang Espiritu o ang tinatawag na salita ng Panginoong Jesucristo. Totoo ba yan? Sa 63 ng San Juan, ang Espiritu ang bumubuhay. Sa laman, wala kayong pakikinabangan. Sa matandang dipan, puro salita ng laman yan. Huwag kang papatay, huwag kang makikiapid, huwag kang mangangalo niya. Wala kayong pakinabang dyan.
Pangingilin ng araw ng Sabat, walang pakinabang dyan. Kapaimbabawan niya. Ang Espiritu ang bumubuhay. Sa laman, wala kayong pakikinabangan. Sa matandang tipan, ang salita na sa inyo aking sinasalita. Ang wika ng Panginoong Jesucristo, pawang Espiritu, pawang buhay. Alin ito? Ang bagong tipan sa aking dugo. Tungkol sa bagong tipan, Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, ano ang ibig ituro dito na magpapatunay higit dapat nating panaligan ang salita ng Panginoong Jesucristo? Hindi namin sinasabi na wag na ninyong babasahin ang matandang tipan. Magkasama yan. Hindi pwedeng paghiwalayin. Ang wika ni Apostol Pablo, 3:24 hanggang 29, ang matandang tipan, ang mga titik, ang kautusan, ang 2 tapyas na bato ang naghatid sa atin sa pananampalataya kay Kristo. Hindi po namin walang kabuluhan ang matandang tipan. Ang sinasabi namin sa inyo, yung matandang tipan, pinagtibay, lalong ginawang makapangyarihan, nino ng Panginoong Diyos na si Kristo Jesus. Basahin ninyo Galatias 3:24 hanggang 29. Ang matandang tipan ang nagturo sa amin tungkol kay Kristo, kaya kami nasa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Totoo ba yan? Deuteronomio 18:18 at 15, sinabi ng Diyos kay Moses, sabihin mo sa Israel, magtatayo ako ng isang lalaki na katulad mo, Moses. Pagdating ng lalaking yaon, sa kanya na sila ang Israel, ang bayan ng Diyos, sa kanya na sila makikinig. At ang sino mang hindi makikinig sa lalaking yon, pupuksain, papatayin. Sino yung lalaking yun? Aklat ng mga Gawa 3:20-22. Ang wika ng mga apostol, tunay. Sinabi sa inyo ni Moses, ako'y magsusugo sa inyo ng isang lalaking tulad mo. Pagdating niya, sa kanya na sila makikinig upang sa inyo'y italaga. 3:22. Si Jesus. Ito ang tinatawag na bagong tipan sa kanyang dugo, si Kristo Jesus sa kanyang salita. Ngayon, huling-huling katanungan, ano ang tinitiyak ni Apostol Pablo kapag nagpasakop na tayo sa bagong tipan, sa salita ng Panginoong Jesucristo o sa kanyang ebanghelyo? Huling talata. Buksan ninyo ang inyong mga aklat sa inyong mga bahay. Unang Korinto. Buksan ninyo Kapitulo 15, versikulo 1 at 2. Ipinatatalastas ko sa inyo ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinapangaral, na ito naman ay inyong tinatanggap, na sa pamamagitan naman ito, ligtas kayo! Sino maliligtas? Kayo na nakikinig. Ligtas kayo! Paanong paraan? Kung matama ninyong sinusunod ang alin? Ang ebanghelyo, ang bagong tipan. Ang Espiritu na bumubuhay. Ang ebanghelyo na sa inyo ay aming ipinangaral, maliban na lang kung kayo'y sumampalataya ng walang kabuluhan. Amen? Kayo ang bida. Hindi kami ni kapatid na prospero. Gusto mong makarating sa langit? Tanggapin mo ang Espiritu, ang bagong tipan, ang salita ni Kristo, ang ebanghelyo na bumubuhay. Sundin mo. Sa 2 utos na lang ang mga kautusan, ang 10 kautusan inilagay sa 2 utos. Iibigin natin ang Diyos. Buong puso, buong lakas, buong buhay. Walang larawan, walang Diyos-Diyusan. Walang vicarious spirit, walang sugong anghel, walang diksyonaryo ng Biblia. Walang kibuloy, walang tao. Siya ang aming obispo, siya ang aming pastor. 2:25 ng unang Pedro. Hindi siya namatay kailanman. Mateo 28:20. Ako isa sa inyo. Saan? Sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ako isa sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Siya ang pastor natin. Hindi si Prospero. Hindi ako. Ano ba naman kayo mga nakikinig? Gusto ba ninyo habang panahon alipin kayo ng mga tao? Patayo yung umalis sa iglesyang itinayo ng tao. Dito tayo sa iglesyang itinayo ng Diyos. Anyo 32. Tutularan na lamang natin. Mahirap ang tumulad.
Ano ba tutularan natin? Mamahalin natin ang ating kapitbahay. Huwag nating mumurahin. Iibigin natin. Magtatapat tayo sa ating sangbahayan. Iibigin natin ang ating asawa. Iibigin natin ang ating mga anak. Iibigin natin ang lahat ng tao. Katulad ng pag-ibig natin sa Diyos. Mahirap bang gawin yan? Yan ang bagong tipan. Hindi sa 2 tapyas na bato. Tapos na yon. Pinagtibay sa pamamagitan ng 2 kautusan na binayaran ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Katapos-tapusan bago ko makalimutan, kung ang matandang tipan isinulat sa 2 tapyas na bato at sa aklat, literal na aklat na may mga pahina na ang wika ng ating paksa, kami pinapaging sapat na maging ministro ng Espiritu, hindi ng mga titik, hindi ng matandang tipan, sapagkat ang matandang tipan ay pumapatay ang titik, ngipin sa ngipin. Kung hindi sa Espiritu na bumubuhay, ano ang sinabi ng Diyos? Kung ang matandang tipan isinulat sa mga tapyas na bato na pumapatay at sa mga literal na mga aklat, ano ang Espiritu? Saan ito isinulat? Hebreo 10:16. Pabayaan ninyong basahin ko, mga kapatid. Ito ang tipan na gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na yaon. Yung mga araw ng matandang tipan ng mga Israelita, hindi naman nila nasunod ang 2 tapyas na bato eh. Hanggang ngayon, hindi nasusunod. San tabak ang inyong mga Diyos-Diyusan? Ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang mga puso. Isusulat ko rin naman sa kanilang mga isip. Ito po, hindi mo na kailangan magdala ka pa ng Biblia. Itong mga protestante, lalakad sa kalye. May dalang mga Biblia. Lalo na yung mga Jehova. Puro kayo kapaimbabawan. Miyerkules pa lang, nasa kalye na kayo. O ito naman mga Katoliko, sa palengke, sa eskwela, kung saan-saan, may dalang mga larawan ni Virgin Mary, may Santo Niño, nanghihingi ng limos. Pampatayo raw ng kanilang mga katedral, nagbebenta pa kayo ng mga coupon-coupon, mga ticket-ticket. Mga kapatid, ang Diyos hindi po pulubi. Walang kailangan ng Diyos sa ating mga tao. At ito ng mga protestante naman, dinadala nila sa kanilang mga showbiz. Meron silang mga kantahan dito, kantahan diyan. Pagkatapos yung kanilang Doctor of Divinity, Theosophy Letter, pagkatapos magsalita, wag muna kayong umuwi. Pagkatapos alauna meron tayong camping. Yan ang ginagawa ninyo. Puro kayo pangsanglibutan. Puro kaligayahan. Puro negosyo. Puro fundraising sa Iglesia ng Diyos. Hindi namin kailangan ng anumang mga bagay. Spiritual racing. Ang sulat ng Diyos nasa aming mga tapyas ng aming mga puso, hindi sa 2 tapyas na bato na nasisira. Nakasulat sa aming isipan. Lumalakad kami nakasama ng Diyos. Katulad ng utos ng Diyos kay Propeta Mikas 6:8, kung hindi ako nagkakamali. Lumakad ka nakasama ng Diyos. Kasama natin ang kautosang ito, ang mga titik o ang tinatawag na Espiritu na bumubuhay. Ang mga salita ng Diyos, hindi natin ito malilimutan. Mga kapatid, ito po ang malaking pagkakaiba ng matandang tipan sa bagong tipan ng ating Panginoong Hesukristo. At dito po, inaanyayahan namin ang lahat ng nakikinig. Magsama-sama tayo sa katotohanan ito, mga kapatid at mga magulang. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Sundin natin ang kanyang mga utos. Lumakad tayo nakasama ng ating Panginoon magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Hahandugan natin muli ang Panginoon ng isang maiklit may espiritong awitin. Unang estropa at koro po lamang ng 33. At pagkatapos po, pinakikiusapan kung pangunahan tayo sa panalangin na may pagpapasalamat ni kapatid na Rosita. Tatayo tayo, mga kapatid. 33. Kung ang Buhay mo't rina'y nasa pagkabag, huwag kang maglupay-pay lagi sa pagkawag. Kay Kristo Jesus mo isang dalang
ang iyong puso, ang hirap mo'y papawin, huwag mang lupay-pay. Panginoon po naming Diyos, Panginoon namin Diyos, amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, na amin pong sinasampalataya ng nagbibigay buhay at kalakasan sa bawat isa sa amin. Amen. Kaya naman po, Panginoon, ang buhay at kalakasan ito'y amin pong iniluluhod sa ipong banal na harapan. Siya nga. Kalaki po, Panginoon, ang pananampalatayang ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Amen. Panginoon po naming Diyos, lubos-lubos po kami ang nagpapasalamat sa lahat nga po ng pagpapalat pamamatnubay na iyo pong niloob sa araw na ito ng aming pagkakatipon. Amin po amang ikinagagalak na kami nga po ay nagkasama-sama na ikaw po ay aming mahandugan ng aming pong mga awitan. Ikaw po, Panginoon, ay aming mapurit maluwalhati sa iyo pong banal na pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Panginoon po naming Diyos, nagpapasalamat din po kami, Ama, sa mga aral na muli mo pong niloob na maihasik sa bawat isa sa amin. Amen. Loobin mo po, Panginoon, na ito'y matanim na mainam sa aming mga puso't kaisipan. Umabot hanggang doon sa lahat po ng iyong mga nilalang na hindi nga po nakakaalam pa ng iyong katotohanan. Panginoon po naming Diyos, loobin mo po, Ama, sa mga makakarinig ng iyong mga aral, na mabuksan na po, Panginoon, ang kanilang puso't kaisipan sa katotohanan. Magkasama-sama po kami, Panginoon, hanggang doon nga po sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon po naming Diyos, talos po namin, Ama, at iyo nga po amang namamasdan ng mga nangyayari sa mga kapaligiran. Halos po, Panginoon, sa buong kalupaan, naroon po, Panginoon, ang mga kapanganiban, ng mga kaligaligan. Nalalo't higit nga po, Panginoon, doon sa aming mga mahal sa buhay na naroon pa sa malayong dako ng kanilang kinaroroonan. Panginoon po naming Diyos, amin pong samot na langit. Huwag mo po, Ama, silang pababayaan. Amen. Gayon din po naman, Panginoon, ang marami mo pang mga nilalang na sa dakong iyong Panginoon ay nakakaranas ng maraming mga kalungkutan, mga kapigatian sa buhay. Dala nga po, Panginoon, nang dumarating na mga kapanganiban sa buong kalupaan. Panginoon po naming Diyos, tulungan mo po, Ama, sila. Talos namin, Ama, na ito'y isa sa mga dahilan kung bakit po nagaganap ang ganitong mga kaparaanan. Amen. Upang lalo po nila amang isa puso't makaisipan na ikaw nga po ang nag-iisang Diyos na buhay na dapat lamang nilang amang namatawagan. Panginoon po naming Diyos, salamat po, Ama, na kumbaga dumarating sa amin ang mga ganitong mga kapanganiban, namin pong nadaramang hindi mo po kami, Ama, pinababayaan. Kaya nga po. Tumatagos po hanggang doon sa lahat ng aming mga mahal sa buhay. Sa lahat nga po ng aming mga kapatiran na nanampalatayang sila man, Panginoon, ay hindi mo po pababayaan. Amen. Panginoon po namin Diyos, sa umaga nga pong ito, Ama, amin pong muling isinasamo, ininadalangin na ang iyo pong mga lingkod na kinakasangkapan mo po, Ama, sa mga ganitong gawain. Nagagalak po kami, Panginoon, na sila po, Ama, pinagkakalooban mo po ng kalakasan pa ng kanilang mga pangangatawan. Ama naming Diyos, wag mo sila amang mababayaan. Lagi mo po sana sila amang aakbayan ng iyong mapagpalang kamay. Upang na sa gayon, Ama naming Diyos, sa tuwi-tuwi na magamit mo po silang kasangkapan sa pagpapahayag ng iyong katotohanan. Amen. Marami pa pong mga labing pumurit lumalhati sa iyo pong banal na pangalan. Magkasama-sama po kami, Panginoon, hanggang doon nga po sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Panginoon po naming Diyos, muli po kami amang sumasamot dumadalangin. Bagamat talos mo po, Ama, ang aming mga pangangailangan. Gayong pa man, Ama, tulungan mo po kami
Tulungan mo po kami, Panginoon, na muli naming maipahayag sa iyo ang laman ng aming puso't kaisipan patungkol po sa lahat ng aming mga mahal sa buhay. Amen. Na malalayo sa bawat isa sa amin. Ama naming Diyos, wag mo po ama silang pababayaan. Lalo-lalo na nga po, Panginoon, sila na naroon sa malalayong mga bayan. Ang iba pa nga po, Panginoon, ay naroon sa iba't ibang mga bansa. Panginoon naming Diyos, tulungan mo po sila, Panginoon, na mailayo po sila sa mga kapanganiban. Dalangin namin, Panginoon, at aming sinasampalatayanan na ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kapatiran ay hindi mo po pababayaan. Muli mo pong bubuksan sa kanila, Panginoon, ang iyong pong mapagpalang kamay. Mulit-muli mo pong itanglaw sa kanila, Panginoon, ang iyong makapangyarihang palingin. Lalo-lalo na nga po, Panginoon, sila na may mga kabataan pa sa buhay. Ama naming Diyos, wag na wag mo po ama silang pababayaan. Buksan mo po ang kanilang puso't kaisipan sa katotohanan. Ikaw po, Panginoon, ang magsisilbing gabay sa kanilang mga buhay. Amen. Panginoon po naming Diyos, kami nga po amay muling magkakaiwa-hiwalay sa umagang ito ng aming pagkakatipon. Minsan pa, Ama naming Diyos, kami po'y sumasamot dumadalangin. Idinadalangin po namin, Panginoon, kung kami po'y nasusumpungan mo sa aming maraming kakulangan. Patawarin mo po kami, Panginoon, at linisin sa lahat ng aming mga nagagawang mga kasalanan. Ituring mo po, Panginoon, na ito'y dala lamang ng aming mga kahinaan. Panginoon po naming Diyos, gayon din po naman, Ama, amin pong idinadalangin ang aming mga kapatiran na dadako pa sa kanilang paroroonan kung paano mo po sila, Panginoon, dinala sa dakong itong ligtas sa lahat ng kapanganiban. Muli mo po silang ibabalik ng walang anumang kadahilanan. Muli kaming magkasama-sama sa sasapit pang mga araw kung yung loloobin sa bawat isa sa amin. Amen. Panginoon po naming Diyos, pagpapalat pamamatnubay po, Panginoon, ang aming sa tuwi-tuwi na idinadalangin sa iyo, Panginoon. Panginoon, ang lahat po ng mga bagay talos mo po sa bawat isa sa amin, kaya hindi ko man po sambitlain ang lahat ng mga ito. Amin pong sinasampalatayanan na iyo pong loloobin sa iyong mga lingkod. Siya nga po. Ang lahat ng ito, Ama, magalang po naming isinasamo, idinadalangin sa iyo, Amang Diyos, Kristo Jesus, na amin pong nag-iisang Diyos na tagapagligtas. Amen. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbibigay buhay at lakas, sa banal na gawain siyang tumawag at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana ay maging dapat tanggapin mo, Diyos ko. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama namin lubhang banal makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming tanging Diyos sa papatubad sa amin. Panginoon, muli po sa hapang ito kami pinaliglo sa iyong harapan at kami pinakinig niyo po mga ginatawang mga aral. Kaya po, Ama, kami nagpapasalamat sa mga aral na ito at sa iyong kabutihan sa bawat sa amin. Tagapipin niyo po sa harapan ang mga salaping amin na pagkayanan. Nabawa ito po yung magamit po ng iyong bubal na kapangasuwaan, makatugunin po lahat, Ama, sa lahat mga tanong na kailangan. Higit sa lahat, Ama, sana po mga salaping ito yung magkasangkapan sa bagasag ng Ebanghelyo sa ibabaw ng sanlibutan. Amin lang po sa Panginoon sa iyo, Ama. Sana huwag na kaming kasawaan at sa mga susunod na buhay, makita po kayo naglilingkod at tumakay pa po. Di walang bahay dungis ng mga makapintasan. Laki pa ng mga panalangin ng mga lalaking tinaguy niyo po sa amin upang maghating niyo po mga banal na maaral. Panginoon, bibigyan niyo po sila mga katalino at mga kalakasan mula pa po sa pamalakay taasan. Panginoon, marami kayong mga kailangan dapat kayo maasa
na mga ito idadaligan pa sa amin. Kaya po mga bagay, maghanap namin ni hiling. Sa dakil pa lang, Diyos ko sa Jesus namin, Diyos at dakilang tagapagligtas. Amen. 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 At ngayon ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito, hanggang sa lahat ng ating mga minamahal sa buhay, sa ating mga kabiyak ng puso, ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa gagawin nating paglalakbay sa paghanap ng ikabubuhay sa araw-araw, sa ating mga pag-uwi, sa ating mga tahanan, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Ako kay Jesus na hawak sa aking kahinaan, si Jesus ang pag-asa at timbulan. Wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y ahawak kay Jesus at tukso'y lalaban. Ako'y ahawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y ahawak kay Jesus, hindi hiwalay ang kamay ni Jesus aalala